andyan ka pala. Sorry, hindi kagad kita napansin kasi naglalaro ako dito sa RG35XX ko. Meron ka na rin pala nito. May mga papakita ko sa yung accessories na very functional. Hindi ito pampapogi ng gadget mo pero talagang para mas maganda ang gaming experience mo dito. Game na, transition na agad. Tara, dali, wag na natin patag... Minsan, kapag naglalaro ka talaga dito sa RG35XX dahil nga maliit ang form factor nito, nakakasakit ng kamay pag matagal ka nang naglalaro. Buti na lang at nakita ko tong monster grip para sa RG35XX. Swak na swak ang design niya, very ergonomic kaya mas matagal na akong nakakapaglaro simula nang ginamit ko to. Astig yung una, di ba? Bago ko pakita sa yung next accessory, i-like nyo muna yung video please. And subscribe naman kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Malaking tulong na sa akin yun guys. And appreciate ko kayong lahat na nag-subscribe lately at sa mga nagla-like ng videos ko pala. Okay, balik na natin ulit. Stop! Susunod naman na itong carrying pouch na ito para maprotektahan mo yung RG35XX mo kapag dinadala mo siya kung saan saan. Meron din tong compartment dito sa loob ng pouch para pwede mo lagyan ng charging cable at earphones mo on the go. Sabi sa'yo, napaka-practical na itong mga accessories na to eh. Isa pang accessory that you'll probably need is a controller. Hindi naman necessary na DS4 controller. A lot of other controllers also work with the Anbernic RG35XX. And kaya mo to kailangan is because, well, this one has analog sticks. And it works with the RG35XX if you connect this to the device. Kung namamahalan ka dito sa DS4 controller ng PlayStation, may mga affordable options tayo dun sa links sa description. So, pili na lang kayo doon and we need a micro USB to connect to the controller. And then we need this OTG hub connector para dito mo i-connect yung controller and then you attach this Type-C and to the charging port of your RG35XX. Meron lang konting concern about connecting a controller sa RG35XX kasi kapag naka-stock OS ka, when you plug this in, wala ka ng problema, gagana siya kagad. Pero if you are using Garlic OS, you might need to map yung buttons ng controller mo. You can just search on YouTube. I highly recommend itong video ni Red Hands. It helped me with all the troubleshooting on how to map yung buttons ng controller ko. So, I'm gonna link the video in the description. Check nyo na lang yung tutorial niya. At ito na yata ang pinaka nakakatuwang accessory, ang mini HDMI to HDMI cable. Ito ay para makonekta mo ang RG35XX mo sa isang monitor o kaya sa isang TV para kauling naglalaro sa isang console. So, papakita ko sa inyo paano gumana ito nang nakakabit sa monitor at gumagamit ka rin ng controller. So, itong laro na to na tinetest natin ay isa sa mga paborito kong laro sa PS1 which is Driver. So I guess nagigets mo na yung idea kung bakit ko sinasuggest tong mga accessories na to para yung gaming experience mo nga ay parang katulad nung nilalaro mo yung totoong mga consoles na to. Ang drawback lang dito guys, mabilis mauubos yung battery ng RG35XX mo kasi doon kumukuha ng power yung controller mo. Kung umabot ka dito sa portion ng video na to, maraming salamat sa iyo, na appreciate kita. Kung meron ka mang nagustuhan dun sa mga accessories na pinakita ko, merong link sa description, pwede nyong i-click yun para makita nyo kung magkano. Also, kung wala pa rin kayo netong RG35XX, andyan din yung link sa baba. Pero ang pro tip ko lang sa inyo ay i-follow nyo ako sa TikTok. Tapos kapag ako ay live sa TikTok, merong mga exclusive discounts na makukuha nyo lang kapag bumili kayo
habang ako ay live. So nakalink din yung TikTok ko sa baba, please follow me. And subscribe na rin dito sa akin sa YouTube, and please like this video if you haven't liked it yet. Na-appreciate ko kayong lahat, salamat sa inyong lahat. And kung may mga gusto pa kayong ipa-review sa akin, i-comment nyo lang sa baba, okay? I'll see you again on the next video. God bless you all and stay swackly.